Hello po, this name is Yuhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa chapter 25 dito po sa Acts of the Apostles. At ang titulo po ng ating pong video sa araw na ito ay may kinalaman doon sa Paul's trial before Festus. Noong nakaraang video po ay siya po ay humarap kay Felix, ngayon naman po ay haharap siya kay Festus. Maganda po ang video ito, samahan po ninyo ako sa panonood at ang video po ay magpapasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid. Muli tayo mag-aaral ng banal na salita at sa pagkakataon ito ay narito na po tayo sa ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles at narito na po tayo sa chapter 25. Bago tayo tumuloy din sa chapter 25 ay reviewin po na natin yung ating nakaraang video na makikita nyo po dito sa monitor at ang titulo po nito ay Paul's Trial Before Felix. Opo, siya po ay sumalang sa paglilitis sa ilalim ni Felix. Pero itong si Felix na gobernador ay hindi siya hinatulan, kundi hinayaan lang siya sa kulungan sa pagbibigay ng lugod sa mga Hudyo na naghahabla sa kanya. At ang isa pa, ibinunyag rin naman ni Lucas sa kanyang kwento na nangihingi ng suhol si Felix pero hindi ito binigyan ni Apostol Pablo. At siya ay napalitan hanggang siya ay napalitan ni Festus, hindi niya hinatulan si Apostol Pablo at siya ay nanatili sa kulungan ng 2 taon. At ito yung mababasa natin dito po sa nakaraang kapitulo na ating pinag-aralan dito po sa Acts 24:27. Ganito po ang ating mababasa at babasahin ko na po sa NIV. Ganito po ang ating mababasa. When 2 years had passed, Felix was succeeded by Porcius Festus. But because Felix wanted to grant a favor to the Jews, he left Paul in prison. So he left Paul in prison kasi nga gusto niyang magbigay lugod sa mga Hudyo at inabutan na siya ng pagpapalit sa kanyang pwesto ni Festus. At doon nga sa pagpapalit ni Festus, dumating si Festus doon sa Jerusalem at ganito ang ating magbabasa. Sa Acts 25 verse 1 to 2, ganito po ang ating mababasa sa banal na kasulatan. 3 days after arriving in the province, Festus went up from Caesarea to Jerusalem, where the high priest or the chief priest and the Jewish leaders appeared before him and presented the charges against Paul. So, nung mapalitan na nga si Felix ni Festus at si Festus naman ay pumunta sa Jerusalem mula sa Caesarea at ang mga chief priest at saka yung mga religious leader ng mga Hudyo ay dumulog sa kanya at ipinisinta yung kanilang habla laban kay Pablo. At sa verse 3, ganito po ang ating mabasa. They requested Festus as a favor to them to have Paul transferred to Jerusalem, for they were preparing an ambush to kill him along the way. So hindi pa nawawala yung banta kay Apostol Pablo. Kung natatandaan nyo, may banta kay Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito. Mababasa naman po natin yun sa Acts 23 verse 12 to 13. Nung nakaraang mga pag-aaral natin, ay nabanggit na ito. Kaya nga dinala ng commander, ng kapitan, si Pablo kay
Felix dahil nga sa bantang ito ng mga Hudyo na siya ay patayin. At yun ay mababasa natin doon sa verse 12. Acts 23 verse 12 to 13, ganito po ang ating mababasa. The next morning, some Jews formed a conspiracy and bound themselves with an oath not to eat or drink until they had killed Paul. More than 40 men were involved in this plot. Ginawa itong plot na ito sapagkat nabigo yung paglilitis niya doon sa Sanhedrin. No? Sapagkat doon sa Sanhedrin, nung siya ay nililitis sa Sanhedrin, ay nagkaroon po siya ng kakampi. Ang mga naging kakampi niya po, yung mga kapwa niya Pariseo na naniniwala sa muling pagkabuhay sa mga patay. At ang ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay sa mga patay. At nagkagulo doon. No? At yun nga ang ginawa ng commander, dinala siya kay Felix at para maiwasan itong banta ng pagpatay kay Apostol Pablo. So, kung tutuloy-tuloy lang po natin ang basa, no? Muli natin basahin yung Acts 23 verse 12 to 13 at itutuloy po natin ng 14 to 15. Ganito po ang ating mababasa. The next morning, some Jews formed a conspiracy and bound themselves with an oath not to eat or drink until they had killed Paul. More than 40 men were involved in this plot. 14. They went to the chief priest and the elders and said, "We have taken a solemn oath not to eat anything until we had killed Paul. Now then, you and the Sanhedrin petitioned the commander to bring him before you on the pretext of wanting more accurate information about this case. We are ready to kill him before he gets here." So ito yung banta ng ambush, no? Ito yung banta ng pagpatay kay Apostol Pablo. At yun rin po yung banta, no, na ng mga Hudyo, dala-dala pa rin yung banta na yon nung sila ay humarap kay Festus, no? At doon sa verse 4, ganito ang ating mababasa. Festus answered, "Paul is being held at Caesarea, and I myself am going there soon." Sabi ni Festus, nasa Caesarea si Pablo at doon ay pupunta ako very soon, no? Sa madaling panahon ay pupunta ako doon. So verse 5, ganito ang ating mabasa. "Let some of your leaders come with me, and if the man had done anything wrong, they can press charges against him there." So sabi ni Festus, pupunta nga ako doon eh. Ngayon, sa pagpunta ko doon, gusto niya sumama kayo sa akin. At kung meron kayong mga sumbong labang kay Pablo, alamin natin, no? Sabi, if a man has done anything wrong, kung siya ay nakagawa ng masama, maghatol tayo, no? Ihabla natin siya. Okay, sa verse 6, ganito ang ating mabasa. After spending 8 or 10 days with them, Festus went down to Caesarea. The next day, he convened the court and ordered that Paul be brought before him. So, pagdating niya doon sa Caesarea, sinimulan niya na yung paglilitis kay Apostol Pablo. Hiniling niya na siya ay iharap. Iharap si Pablo sa kanya para sa paglilitis na ito. So verse 7, ganito ating mabasa. When Paul came in, the Jews who had come down from Jerusalem stood around him. They brought many serious charges against him, but they could not prove them. So, marami po silang mga habla, no? Marami silang habla na inihahabla kay Apostol Pablo. Pero ang masama dito wala namang ni isa silang mapatunayan doon sa mga habla na kanilang inihahabla kay Apostol Pablo. So sa verse 8, ganito ating mababasa. Then Paul made
his defense. No, kinakailangan kasi iharap siya doon sa mga nag-aakusa sa kanya, at dito ay sa pangatlong pagkakataon ay idinipensa ni Apostol Pablo ang kanyang sarili. Okay, kung natatandaan nyo doon sa Sanhedrin, idinipensa niya ang kanyang sarili. At dito sa kay Gobernador Felix, ipinisenta niya kanyang sarili, idinipensa niya yung kanyang sarili sa harap ni Gobernador Felix. At ngayon naman, sa harap naman ni Gobernador Festus na humalili kay Felix, iniharap niya yung kanyang depensa. At ganito yung ating mababasa sa kanyang depensa. Muli natin basahin yung verse 8. Then Paul made his defense. I have done nothing wrong against the Jewish law or against the temple or against Caesar. So, sabi ni Apostol Pablo, wala naman akong ginawang masama ni hindi ako lumabag, no, sa mga kautusan ng mga Hudyo. Ni hindi naman ako nagpakita ng pagsalungat, no, pagtutol doon sa templo. Hindi ako against the temple. At lalong-lalo na hindi ako against the government. Hindi ako against Caesar. So, tatlong bagay ang binigyan niyang diin dito sa kanyang pagdidepensa. He is not against the law, he is not against the temple, and he is not against the government or against Caesar. So sa verse 9, ganito ating mababasa. Festus, wishing to do the Jews a favor, said to Paul, "Are you willing to go up to Jerusalem and stand trial before me there on these charges?" So dahil nga sa sinasabi ni Pablo, wala naman akong nilabag Hindi ako against the law, hindi against the temple, lalong-lalo hindi ako against the government. So sabi ni Festus sa kanya, ikaw ba'y handa na iharap ita sa trial doon sa Jerusalem? No? Para sa mga akusasyong ito. Sinagot siya ni Pablo at ganito ang ating mabasa sa verse 10 na Acts chapter 25 verse 10. Ganito po ating mabasa. Paul answered, I am now standing before Caesar's court, where I ought to be tried. I have not done anything wrong to the Jews, as you yourself know very well. Andito na ako harap na ako sa sa hukuman ni Cesar At wala naman akong nagawang masama laban sa mga Hudyo at alam mo yan. No? Alam mo yan. No? At sa pagpapatuloy niya sa verse 11 ay ganito ang ating mabasa. If however I am guilty of doing anything deserving death, I do not refuse to die. No, kung ako may nagawang masama at ito ay mga angulugan ng aking kamatayan, hindi naman ako takot mamatay. Handa akong mamatay, sabi ni Pablo. So itutuloy natin ang pagbasa. Sabi, if however I am guilty of doing anything deserving death, I do not refuse to die. But if the charges brought against me by these Jews, are not true, no one has the right to hand me over to them. I appeal to Caesar. Sabi ni Apostol Pablo, handa naman ako mamatay. Pero kung itong mga inihahablan nila sa akin, no, itong mga akusasyon nila sa akin ng mga Hudyong ito ay hindi totoo, wala naman sino mang may karapatan na ibigay ako sa kanila. Umaapila ako kay Caesar, sabi ni Apostol Pablo. So sa verse 12, ganito ating mabasa. After Festus had conferred with his council, he declared, you have appealed to Caesar you go. So nung inipon ni Festus yung kanyang konselyo, no?
napagpasahan niyang sabihin kay Pablo na ano, kung ikaw ay nag-aapela kay Cesar, di kay Cesar ka humarap, na? Yan ang sinabi ni Festus kay Apostol Pablo. You have appealed to Caesar, then to Caesar you will go. So sa verse 13, ganito po ang ating mabasa. A few days later, King Agrippa and Bernice arrived at Caesarea to pay their respect to Festus. Kung natatandaan nyo, nagkaroon ng turnover, di ba? Mula kay Felix, siya ay hinalilihan, na pinalitan ni Festus, at bilang respeto kay Festus bilang gobernador ng Caesarea ay sinadya siya ni Haring Agrippa at ni Bernice doon sa Caesarea. Sa verse 14, ganito ang ating mabasa. Since they were spending many days there, Festus discussed Paul's case with the king. He said, there is a man here whom Felix left as a prisoner. Tandaan po natin, ang sadya ni King Agrippa at ni Bernice ay bigyan ng respeto o bigyan ng pagtanggap, no? Si Festus sa paghahalili niya kay Felix. At hindi naman nila pinag-uusapan itong kay Pablo. Ito ay isiningit lang ni Festus yung discussion na ito. Na kung saan ay sinabi niya nga, there is a man here whom Felix left as a prisoner. So, sabi ni Festus, ito si Felix umalis sa pwesto niya, nag-iwan ng isang prisoner, no? At ibig sabihin, iniyaatang naman niya kay Festus. Dapat yun, bago siya umalis, tapusin niya yung kanyang trabaho, tapusin niya yung kanyang misyon sa pagiging gobernador. At kung wala namang problema kay Pablo, dapat si Pablo ay kanyang palayain. Pero ito ay minana ni Festus yung paglilitis na gagawin kay Pablo. Dapat si Felix na ang hatol na, pero ito ay naiatang ngayon kay Festus. At ito ngayon ay been wrote out niya kay Haring Agrippa. Sabi niya kay Haring Agrippa, may prisoner dito na meron dito ng tao na iniwanan ni Felix na sa kulungan. Sa verse 15, ganito ating mabasa. When I went to Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews brought charges against him and asked that he be condemned. Sabi niya kay Haring Agrippa, nung pumunta ako sa Jerusalem, itong mga leader ng mga religion, yung mga chief priests at mga elders ng mga Hudyo, nagsipaghabla marami silang charges laban kay Pablo, laban sa taong ito, at gusto nila na ito ay kundinahin, hatulan. At alam natin yung ibig sabihin nun ay gusto nila na si Pablo ay mapatay. Sa verse 16, ganito ating mababasa. I told them that it is not the Roman custom to hand over anyone before they have faced their accusers and have had an opportunity to defend themselves against the charges. So, ang ipinaliwanag ko sa kanila, dito sa mga Hudyong ito, hindi ito kustombre, hindi ito kaugalian ng mga Romano. Ang kaugalian ng mga Romano, kung meron kayong habla, yung naghahabla at yung hinahabla ay dapat magharap, magbatuhan ng mga depensa at akusasyon, para madinig yung kanyang kaso. Hindi yung porket hinihiling mo patayin. Hindi yung hinihiling mo na siya ay bakulong, ikulong. Hindi, kung meron kang hatol o meron kang habla laban sa iyong kapwa, dapat magharap kayo. Yun ang ipinaliliwanag naman
ni Festus kay Haring Agrippa, kaya nga hindi pa niya nabibigyan ng hatol si Apostol Pablo. So verse 17 ay ganito ang ating mabasa. When they came here with me, di ba, inaya niya yung mga Hudyo na kung gusto niyo pupunta ako sa Caesarea, sumama kayo. At yun nga, sinasabi niya dito sa verse 17, when they came here with me, I did not delay the case, but convened the court the next day and ordered the man to be brought in. Hindi naman ako nag-aksaya ng panahon at hindi ako nag-delay para sa kasong ito. Pagdating ko, pinatawag ko yung tao para para pakinggan. Okay, verse 18, ganito ating mabasa. When his accusers got up to speak, they did not charge him with any of the crimes I had expected. So ito yung masama, Habla sila ng habla, marami raw silang ihahabla kay Pablo, pero nung sila ay nagsalita na, nung hiniling ko na magsalita na sila tungkol doon sa mga charges nila kay Pablo, kakaiba doon sa ine-expect ko, wala naman silang charge against him para sa crime na kanyang ginawa. They did not charge him with any of the crimes I had expected. So yung mga ine-expect ko na iyahabla nila kay Pablo, hindi yun narinig ko. Sabi ni Festus. So, verse 19 ay ganito. Di ba hinahabla nila si Pablo na dapat siyang mamatay dahil marami nga silang inahatol. Pero nung pinakinggan naman ni Festus, walang laman yung kanilang charges kay Pablo. At sa 19, ganito ating mabasa. Instead, they had some points of dispute with him about their own religion and about a dead man named Jesus who Paul claimed was alive. So ito yung kanilang bino-brought out sa kanilang mga charges ito naman pala ay alitan laban sa kanilang sa kanilang relihiyon. At ito ay may kinalaman doon sa sa isang taong muling nabuhay na mga muli. Sinasabi ni Pablo, itong taong ito na namatay ay muling nabuhay na maguli. So, sa political aspect ng history ito, wala naman silang kinalaman dun yung mga yung Roman Empire, yung Roman government, walang kinalaman doon sa sa sariling relihiyon ng mga Hudyo, Jewish religion, at wala silang kinalaman doon sa sa mga kautusan nila, may kinalaman doon sa kanilang religion. At wala naman silang kinalaman doon sa sinasabi ng mga Hudyo na meron taong namatay at muling nabuhay. So, wala silang pakialam doon So, walang usapin doon, may kinalaman doon sa pamamahala ng mga ng Roman government doon sa kanilang mga sinasakupan. Ito may kinalaman sa sa religion. So, dito pa lamang makikita natin, maging nung unang panahon, ay merong separation kasi ng religion and state. At dito ay ginagalang naman nila nila Festus yung kanilang batas. Kaya nga miski yung commander binigay si Apostol Pablo kay sa Sanhedrin. Kaya nga lang hindi sila nagkasundo-sundo doon sa Sanhedrin, Sila-silang hililiti, sila mismo yung nagtalo-talo. Si Apostol Pablo ay pinanigan ng mga Pariseo at siyempre tumutol naman yung mga Sadusyo. So sa verse 20, ganito po ang ating mababasa. I was at a loss how to investigate such matters. So I asked if he would be willing to go to Jerusalem and stand trial there on these charges. So nalilito ako hindi ko maintindihan kung paano ko iimbestigahan ang bagay na ito. Kasi may kinalaman ito doon sa kanilang religion, may kinalaman ito sa kanilang kanilang batas.
Kaya sabi ko sa kanya, ikaw ba ay handang humarap sa Jerusalem para sa mga inihahabla sa iyo? At sabi niya doon sa 21, ay ganito, but when Paul made his appeal to be held over for the emperor's decision, I ordered him held until I could send him to Caesar. Pero nung sabi ni Pablo, sabi ko kay Pablo, iharap kita sa kanila doon sa Jerusalem. Sabi ni Pablo, hindi. Umaapila ako kay Caesar. So, sabi ni Festus kay Haring Agrippa, hinold ko na lang muna siya dito hanggang sa siya ay maiharap ko kay Caesar. So, but when Paul made his appeal to be held over for the emperor's decision, I ordered him held until I could send him to Caesar. So, umaapila si Pablo kay Caesar, di kay Caesar siya humarap. So, sa verse 22, ganito po ang ating mababasa. Then Agrippa said to Festus, I would like to hear this man myself. He replied, tomorrow you will hear him. Sabi ni Haring Agrippa ay kay Festus, mabuti pang ako mismo ang makarinig sa taong ito. At sabi naman ni Festus kay Haring Agrippa, sige, mapapakinggan mo siya bukas. Okay, verse 23, ganito ating mabasa. The next day, Agrippa and Bernice came with great pomp and entered the audience room with a high-ranking military officers. So, dumating si Haring Agrippa kinabukasan kasama si Bernice at dumating sila na may malaking karilagan at kasama nila yung mga high-ranking officers at yung mga prominent men of the city. Muli natin basahin. The next day, Agrippa and Bernice came with a great pomp and entered the audience room with the high-ranking military officers and the prominent men of the city. At the command of Festus, Paul was brought in. So, sabi ni Festus, ipasok na yan. Ipasok na si Pablo. Si Pablo ay ipinasok na doon sa audience room. Okay? So, sa 24, ganito ating mabasa. Festus said, King Agrippa, and all who are present with us, you see this man? The whole Jewish community has petitioned me about him in Jerusalem and here in Caesarea, shouting that he ought not to live any longer. Sabi ni Festus, Haring Agrippa at sa lahat ng mga narito, nakikita niyo ba ang taong ito? Ang buong komunidad ng mga Hudyo ay pinipetition siya na sa Jerusalem at sa Caesarea at hinihiling na siya ay mamatay. Okay? Sa verse 25 ay ganito ating mababasa. I found he had done nothing deserving death. Sabi nila, gusto nilang mapatay. Pero wala naman akong makita dahilan para siya ay mamatay. Wala akong makita I found he had done nothing deserving to death. Wala naman siyang ginawa para siya ay patayin. But because he made his appeal to the emperor, I decided to send him to Rome. Sabi ni Festus, wala naman talaga akong makita na ginawa niya para makasuhan siya na mapatay. Pero umaapila siya kay Caesar umaapila siya sa emperor. Kaya nagdesisyon ako na dalhin siya sa Roma. Sa verse 26, ganito ating mabasa.
but I have nothing definite to write to His Majesty about him. Therefore, I have brought him before all of you, and especially before you, King Agrippa, so that as a result of this investigation, I may have something to write. Sabi niya, wala naman akong definidong bagay na maisusulat para sa iyo tungkol kay Pablo. Pero dahil nga narito na, therefore I have brought him before you, all of you, and especially before you, King Agrippa, so that as a result of this investigation, I may have something to write. So, andito na siya, iniharap ko sa inyo, at sa ating pag-iimbestiga, magkakaroon na ako ng mga bagay na maisusulat tungkol kay Apostol Pablo. Kung natatandaan niyo yung commander, namumblema siya kay Pablo dahil ginahablot siya ng mga tao. Matapos na siya ay litigation doon sa Sanhedrin, yun ang ginawa ng commander, di ba? Sinulatan niya Gobernador Felix. At ngayon naman, iti-turn over naman ito ni Festus kay Agrippa, sa government ng Roma, kinakailangan siyang sumulat. Pero wala siyang maisulat Kaya nga sabi niya, itong magiging resulta ng investigasyon natin ngayon, magkakaroon ako ng mga bagay na maisusulat matapos ng investigasyon. So sa 27, ganito po ating mabasa. For I think it is unreasonable to send a prisoner on to Rome without specifying the charges against him. Tama naman yun, no? Hindi naman reasonable. Hindi naman ito okay na basta na lang ipadadala yung prisoner. Na dapat ma-specify kung ano talaga yung charge against him bago ito iharap sa emperor. Yun ang sabi ni Festus. Kaya nga, kinakailangan mo ng marinig yung investigasyon na ito o makalagap ng mga ibang mga impormasyon tungkol sa kasong ito bago siya iharap sa emperor. At yung sa susunod po na chapter ay haharap na si Apostol Pablo kay Haring Agrippa. At sa chapter na ito, chapter 25, dito po natatapos sa verse 27. Kaya nga ito'y paghahanda ng paghaharap ni Apostol Pablo kay Haring Agrippa. So mga katuwid, pansinin po natin doon sa Sanhedrin, hindi natapos yung kaso, no? Nagkagulo-gulo sila doon. Kinampihan pa si Apostol Pablo ng mga Pariseo na wala siyang nagawang pagkakamali. At dinala yung kaso kay Felix, ganun rin, wala namang makita si Felix Pero gusto niyang pagbigyan yung mga Hudyo, ay ang ginawa niya, ikinulong na lang niya si Pablo hanggang sa mapalitan siya ni Festus, no? 2 taon nagtiis si Pablo sa kulungan na walang kasong nililitis laban sa kanya. At ito'y inabutan naman ni Festus. At makikita natin dito kay Festus, hanggang ngayon wala pa rin siyang makita. Sabi niya, siguro itong investigation na ito, magkakaroon ako ng pagkakataon, may maisulat para ma-forward ang kasong ito sa Cesar, sa emperor. So yun po yun. At sa susunod na video na atin pong mapapanood ay haharap na po si Pablo kay Haring Agrippa. At maganda po itong pangyayaring ito sapagkat nililitis si Apostol Pablo, pero makikita natin, pansinin nyo, every time na nililitis si Apostol Pablo, hindi naman siya, yung kanyang depensa, hindi naman para depensa niya kanyang sarili, kundi kuha ng pagkakataon na makapangaral ng Ebanghelyo. At dito sa pagharap niya kay Haring Agrippa, sa susunod na video, ay
maganda po yung ating mapapakinggan mula sa bibig ni Apostol Pablo. Kaya wag po ninyong kaliligtaan yon. Kung pinanood nyo ang video ito, sana po ay magkita-kita tayong muli doon sa susunod na video na akin pong gagawin. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay at labis po ako nagpapasalamat. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong gagawin. At kung nagustuhan po ninyo, i-like nyo po ito, ang video ito, sapagkat once na in-like nyo ito, marami pa pong magkakagusto sa video ito at ito ay lalong lalagana. At kung gusto nyo pong makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo tulad ng iniutos ng ating Panginoong Kristo, go into all the world and preach the gospel, ay maari po ninyong i-share ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo sa comment section. At sana po, wag po ninyong kalilimutan ang mga video ito na sa inyong harapan. Magaganda pong video yan. At sana po ay kung gusto niyo naman po mag-subscribe, pindutin niyo po itong bilog sa aking likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay at labis po akong nagpapasalamat sa inyo.